o natatakot at nag-aalala. Gusto kong basahin sa inyo ang narito sa Matthew 11, chapter 27, verse 30. Sabi doon sa verse 27, Matthew po ito, chapter 11, verse 27 to 30. Sabi sa 27, My Father has entrusted everything to me. Si Jesus po nagsasalita nito. No one truly knows the Son except the Father. And no one truly knows the Father except the Son. And those to whom the Son chose to reveal Him. Sa 28, Then Jesus said, Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Verse 29, Take my yoke upon you, let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your soul. 30, For my yoke is easy to bear and burden. And the burden I give you is light. Ito pa'y paalala at pagbibigay sa atin ng kasiguruhan ng ating Panginoon sa Kristo. Sabi doon sa una, binigay na o pinagkatiwala ng God the Father ang lahat ng bagay kay Jesus. At wala namang nakakakilala sa anak kundi ang Ama. At wala rin nakakakilala sa Ama kundi ang anak. Ano po ang ibig sabihin nito sa panahong ito? At kung hindi yung loobin din na anak na makakilala sa Father. So kailangan pong doon pa lang sa verse 27 ay maariglo na natin kung ano ang lagay natin ngayon, kung tayo nag-aalala sa mga bagay na nagaganap, hindi lang mga personal na buhay natin, pati yung nangyayari sa ating paligid, sa ating komunidad, sa ating lokal na pamahalaan, at maging sa mga probinsya ng ating bansa at sa ating bansa. So paano? Ang sabi doon ni Jesus, Come to me. No? Hali kayong lahat, hali kayo. Lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigat ang luba sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Napakagandang paalala po ito at kasiguruhan na binibigay sa atin ng Panginoong Diyos. But before that happened, kailangan yung nauna sa verse 27, kailangan maintindihan po natin ang pagiging anak ng Diyos. Sapagkat ang anak ng Diyos lamang ang pwedeng makakilala sa God the Father. At ang God the Father, ang kanyang kilala lang, nakakakilala lang sa anak ay ang God the Father. So ano pong ibig sabihin nito mga kaibigan? You need to make sure, ikaw ay maging isang anak ng Diyos na totoo. At pagka gayon, kilala ka ng God the Father. And after that, ikaw mismo, makikilala mo kung sino yung ating God the Father. At pagkatapos noon, pinagkatiwala na nga kay Jesus ang lahat ng bagay at ang kanyang imbitasyon sa lahat ng taong nabubuhay sa balat ng lupa. Ang sabi niya, Come to me. Sa verse 28, Come to me, hali kayo. Lahat kayong mga pagod. Alam ko, marami sa ating mga pagod. Maraming mga nahihirapan. Maraming nawawala ng pag-asa. Pagod na pagod ka sa sarili mong pamilya. Pagod na pagod ka sa sarili mong gobyerno. Sa sarili mong kinalalagyang lokal na pamahalaan. Pagod ka sa mga senaryo. Ang mga inaasahan mong tao ay hindi makapagbigay sa iyo ng iyong dapat sana'y natatanggap mo. Ang iyong negosyo, hindi ito mag-bloom. Hindi lumago ang mga tinatangkilik mo ngayon dahil nga sa mga senaryong nagaganap. At ngayon ay mayroon pang bulkan na nagbabanta ng panganib. At mayroon na namang Delta variant na nagbabanta rin ng panganib. Ano ang iyong dapat gawin at pwedeng gawin? At ano ba ang iyong magagawa? Ano ba ang paghahanda na pwede mong gawin? Para sa ganun ay maligtas ka sa magiging senaryo kung sakali. At ito po ang magandang panawagan, imbitasyon sa iyo. Sabi ni Jesus, halika, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigat ang luba sa inyong mga pasanin, at kayo ay aking pagpapahingahin. Ang pasanin na ibibigay ko sa inyo ay hindi mabigat. Pasanin ninyo. Sabi dito, take my yoke upon you. Pasanin ninyo ang mga pasanin na ibibigay ko sa inyo. Let me teach you. Hayaan ninyong turuan ko kayo. Paglapit natin kay Jesus, magsimula kang lumapit kay Jesus, magpaturo ka. At pasanin mo kung ano yung nasa iyo. Halimbawa, nagkamali ka sa isang tao, nagkamali ka sa iyong gobyerno o sa iyong pamahalan, nagkamali ka sa sino man, nagkamali ka sa desisyon. Kailangang pasanin mo yon. O ibig sabihin, batahin mo. Huwag mong tatakbuhan. Harapin mo.
Kung may consequences man yan o kabayaran, harapin mo ito. Sapagkat sa paglapit mo kay Jesus, hindi po basta ito paglapit natin ay tayo ay sasagana na agad sa kapayapaan. May mga senaryo po tayong dapat pagdaanan at kailangan ito'y maranasan po nating lahat. No? Come unto me, let me teach you. Hayaan po nating turuan tayo ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ng kanyang salita. Because I am humble. Sapagkat si Jesus, hindi po mapagmataas. Siya nga po ay kinatawan ng Diyos dito sa lupa. Walang kasalanan, makapangyarihan. He humble himself. Kaya po sinabi niyang, I humble myself. I humble and gentle at heart. Ako ay maamo ako. Kaya kayo ay inaanyayahan ko. Pinapauna na ng ating Panginoong Hesukristo na madali siyang lapitan. Hindi siya mahirap lapitan. Kaya nga siya nagsabi sa atin ang kanyang paanyaya, come to me. So, kanino ka palalapit? Samantalang nagbabadya na naman ang kung ano-ano, sama ng panahon, pag lumakas, wag na wang mangyari, may lumakas na naman na bagyong dumaan sa Pilipinas, magkakaroon na naman ng mga kalamidad sa kabi-kabila. Hindi po ako nanakot, pero pwede po itong mangyari sapagkat panahon po ngayon ng tagbagyo na naman. Pagkatapos, may mga evacuation center tayo, magkakadikit-dikit na naman ang mga tao, samantalang yan ang iniiwasan natin dahil ngayon may pandemic o may pandemya. Kaya nga po, ang sabi ng salita ng Diyos, kay Jesus tayo lumapit sapagkat siya po ay madaling lapitan. Alam mo, kung may kaibigan ka ngayon, kakilala na tao na sa akala mo ay siya ang makakatugon ng lahat ng problema mo at madali mo siyang lapitan, ang tao po ay limitado. Ang lahat ng kaibigan natin limitado. Sila din po ay nangangailangan. Sa panahong ito, ang makapagbibigay po sa atin ng tunay, 100% na solusyon sa lahat ng ating mga pangailangan, problema sa emosyon, problema sa relationship, problema higit sa lahat sa spiritual ay ang ating Panginoong Kristo. Again, come to me, sabi ni Jesus. All of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. At ang sabi doon sa verse 30, for my yoke is easy to bear. Ang aking pamatok ay maluwang dalhin, and the burden I give you is light. At ang mga burden, ang mga dalahin na ibibigay ko sa inyo ay magaan lamang. Alam niyo po, ang lahat ng mga bigatin natin sa buhay ngayon, ito'y gagaan lamang kung tayo ay lalapit kay Jesus. At aariin natin siya ay Panginoon tagapagligtas ng ating buhay. Ibibigay na niya natin sa Kanya ang ating pagtitiwala. Wala po tayong pwedeng ibang lapitan sa panahong ito. Huwag kang lalapit sa mga Diyos-Diyosan. Huwag kang lalapit sa mga hindi naman tunay na lumikha ng langit at lupa. Huwag kang lalapit sa nagsasabing narito ang paghahari ng Diyos, sa nagsasabing narito ang himala ng Diyos. Lumapit ka kay Jesus at ang Kanyang salita ay iisa. Huwag kang lalapit kung kani-kanino sapagkat yung pong mga tao na ginagamit ng Diyos para tayo ay makakilala sa Kanya. Kagaya nila Apostle Paul, Apostle Peter, yan sila Mary, sila John the Beloved, John the Baptist. Yan pong lahat ay mga lingkod ng Diyos na dapat nating maging ehemplo. How they serve God. Paano nila pinagamit ang kanilang buhay sa Diyos. But please, don't worship them. Huwag silang sambahin sapagkat hindi sila mga Diyos. Sila ay ginamit lang ng Diyos para ipakilala mismo ang tagapagligtas na Panginoong Jesucristo, pakilala sa sanlibutan, at yung po, tayo po ay naabot ng mensaheng ito. Ngayon, sa panahong ito, kumusta ka na? Paano mo inihahanda ang pamilya mo? Paano mo inihahanda ang iyong sarili? Paano ka naghahanda ngayon pagdating ng mga dilobyo, mga senaryo sa buhay mo? Kanino ka lumalapit? Sa Diyos ba na totoo, na lumalalang ng langit at lupa? Sa Diyos ba na may-ari ng iyong buhay? O doon sa mga Diyos na hindi mo sigurado? Kaibigan, ang sabi ni Jesus, kanino ka lalapit? Come unto me. Sino si Jesus Christ? Si Jesus Christ at ang salita ay iisa. John 1:1. Sa pamamagitan ng salita, nilikha ang lahat ng bagay. Si Jesus yan. At nagkatawang tao ang salita. Nakasama ng mga alagad. Si Jesus pa rin po yun. Sa panahong ito, ang salitang ito, nawa po ay magmanifesto sa sinumang nanonood at nakikinig ng mensaheng ito. Kaibigan, di po ako magpapakatagal. And as I close, before we pray, may babasahin po ako dito sa 2 Chronicles 7:14. Pangalawang kronika, lumang tipan po ito. 7:14, talatang 7, kabanatang 7, talatang 14. Sabi dito, then, if my people who are called by my name will humble themselves
and pray and seek my face and turn from their wicked ways. I will hear from heaven, and I will forgive their sins and heal their land. I will listen to every prayer made in this place. Kung kanya raw bayang pinili ay tatawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ay magpapakumbaba, ibababa ang sarili, manalangin, hanapin ang mukha ng Panginoon, at tatalikuran ng lahat ng mga kalikuan, mga maling gawi. Pakikinggan ko sila, diringgin ko ang kanilang dasal mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan, at pagagalingin ko ang kanilang mga lupain, at pakikinggan ko ang lahat ng kanilang panalangin sa lugar na ito. Kaibigan, kapatid, mayroon pong senaryo, mayroon pong process tayong dapat gawin. Paglapit natin sa ating Panginoong Jesucristo, dapat handa ang iyong puso. Dapat, una, magpapakumbaba ka sa Panginoong Diyos. Ano po yung pagpapakumbaba? Kahit ikaw ay nasa tugatog ng tagumpay, kita nyo ha, kahit malalakas na tao, makapangyarihan tao ngayon, wala pong sinasanto ngayon ng virus, walang sinasanto ngayon ng kalamidad, walang sinasanto ngayon ang mga dilubyo ng buhay. Kahit sino ka pa, mataas na tao, nasa mataas sa panunungkulan, iyo na ang lahat ng kayamanan ng sanlibutan ito, nasa iyo na ang lahat. Pero tandaan mo, hindi mo hawak ang iyong buhay. Kaya dapat maintindihan mo ang mensaheng ito. Sabi ni Jesus, "Come unto me." Maaring ikaw ay nasa tugatog ng tagumpay, pero ikaw ay hirap ang kaisipan. Hihirap ang iyong kalooban. Paano mo isosolve ang mga problemang nasa iyong mga kamay? Kung ikaw ay presidente ng Pilipinas, presidente ng iba't ibang bansa ng daigdig, paano mo isosolve, paano mo ngayon magagawa ng paraan ang mga kapighatian na dinaranas ng iyong bansang pinapangunahan? Kaibigan, ikaw ay nakikinig sa oras na ito, nang sabi ni Jesus, halika, kung ikaw ay nabibigatan sa iyong pasanin, bibigyan kita ng kapahingahan. Ito po ay kapahingahan ng ating kaluluwa. Ang ating kaluluwa, ang ating pangamoy, ang ating pandinig, ang ating paningin, ang ating pandama, ang ating pagkatao. No? Ito po'y bibigyan ng kapahingahan ng ating Panginoong Diyos. Kaya lang, magpapakumbaba ka. Ang sabi dito, if my people who are called by my name, sa pagtawag mo, dapat may kapakumbabaan kang gagawin. Ibababa natin ating sarili, mananalangin, hahanapin ang mukha ng Diyos. Pag sinabing mukha ng Diyos, dapat kung ano ang gusto ni Jesus, yun din ang dapat gagawin mo. Hindi po basta gagawin yon. At yun po ay matutulungan ka kapag ito ay iyong ginawa. At sa pamagitan po ng programa namin dito sa City of God Worldwide Ministries, we are willing to help you para po maintindihan ang mga bagay na ito na ating pinag-uusapan. Seek my face and turn from their wicked ways. Iyon po yung pangatlo. Tayo po iiwanan natin ang mga maling gawi, mga maling pag-uugali, mga maling pamumuhay. Iyon po yung ating iiwanan. And then pagkatapos sabi dito, and I will hear from heaven. Pakikinggan ko sila, diringgan ko sila mula sa kalangitan, and I will forgive their sins. Patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan. At nawa po ngayong umaga, as I close. If you are there right now, watching and listening to this message, panawagan, invitation ng Panginoong Jesucristo sa iyo, sa Kanya ka lumapit, huwag kani-kanino. At sa iyong paglapit, mayroong kapakumbabaang loob, mayroong pag-amin na ikaw ay makasalanan. Aminin mo, naging mayabang ka, naging sinungaling, naging hindi matapat sa pamilya, hindi matapat sa iyong panunungkulan kung nanunungkulan ka. Hindi ka naging matapat sa pagmamanage ng salapi na pinagkatiwala sa iyo. Lahat, aminin mo. Aminin mo. Kailangan mong aminin para ikaw ay lumaya. Yun po ay simbolo ng pagpapakumbaba. Aminin mo na naging mayabang ka. Yun lang. Pagkatapos, lalapit tayo kay Jesus. Ako po, hindi po ako mas magaling sa inyo. Ako lang po, ayon po sa aking unawa, sa salita ng Diyos, i-guide kita paano manalangin sa ating Panginoong Jesucristo upang ikaw ay lumapit at magkaroon ka ng kapayapaan mula sa araw na ito. Hindi na po magpapakahaba. Sumunod ka sa dalangin ito. Sabihin mo, Panginoong Jesucristo, nagpapakumbaba po ako sa oras na ito. Inaamin ko po, marami po akong di alam. Marami po akong nalabag na batas ayon sa inyong kalooban. Patawarin mo po ako. Binubuksan ko po ang aking puso at sa oras na ito,
inaanyayahan kita na mula ngayon, maging Panginoon ka, tagapagligtas, Hari, Diyos, manggagamot ng aking buhay. Marami pong salamat. Tinatanggap ko po ang kapatawaran ng kasalanan. Tinatanggap ko rin po mula sa oras na ito na ako'y kabilang na sa pamilya ng Diyos. Salamat din po sa kagalingan. Salamat din po sa aking pangalan na ngayon ay nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. Ito po ang aking panalangin. May pananalig, pasasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Kung ikaw ay taos-puso na sumunod sa dalangin yun, I tell you the truth. You are now belong to God's family. Kabilang ka sa spiritual family. At ang gagawin mo, hanapin mo yon, spiritual family. Hindi reliyon. Hindi anumang grupo o sikta ng pananampalataya. Pwedeng gamitin yon, pero dapat makita mo na sa iyong kinabibilangan ngayon, you are in family, in God's family. Hanapin mo ito. At kung meron kang maraming tanong pa sa iyong kaisipan, pwede kang maglagay ng iyong tanong diyan po sa comment section natin. Kami po ay willing tumulong sa inyo. Heavenly Father, thank you so much. I really believe marami kang buhay na tinatch sa oras na ito. At doon pa sa mga manunood, patuloy na hipuin mo ang kanilang puso. Hayaan mo nga po, Diyos, na maglagay ka sa kanilang puso ng pananampalataya na hindi magigiba. Pananampalataya na nagbuhat po. Ang pundasyon ay si Kristo. O God, ang Panginoong Kristo lamang ang daan ng katotohanan at ang buhay. Wala pong makakaunawa sa Diyos Ama kung hindi ang Diyos Anak. At ngayon po kami ay naging anak ng Diyos upang makilala namin, O Diyos, ang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. At naunawaan din po namin, O Diyos, na Ikaw ngayon ay dumarating sa amin sa pamagitan ng tinig at may katawang tao. Amang Diyos, ipaunawa mo nga po sa lahat ng viewers namin, mga kaibigan, mga nakikinig at mga nanonood at manonood pa, O God, ng mensaheng ito. Hayaan mo nga po, Diyos, na Ikaw lamang ang kanilang paglingkuran, bigyan ng parangal. Ikaw lamang ang kanilang paniwalaan. Ikaw lamang ang sambahin. Wala nang iba. Salamat po. Into your hands and power in words, Father, we entrust their lives, their loved ones, and family. In Jesus' name, Amen. Friends, beloved, Luzon, Visayas, Mindanao, thanks for watching. We're hoping and praying na ikaw ay pinagpala ng salita ng Diyos sa araw na ito. May God bless you more and more. See you again tomorrow. Your anchorman, always saying that we love you in the name of Jesus. Morris Pronda po, nagsasabi sa inyo, good luck and more power to all of us. Bye-bye. God bless. Jesus, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, my burden is light. Come to me, and I